at yung tinatawag nating syphilis na tinatawag. Ito yung mga nag-develop ng idea na yung psychological disorder ay hindi dulot ng elemento, kundi something na nasa harap na pala natin. Ang goal na lang natin ay i-discover kung ano yun. Okay, hold on lang. So ito, si Hippocrates, pinupose niya yung idea na yung utak natin, meron niyang nagbe-behave yan in respect sa apat na bodily fluid o humor na tinatawag. No, ito yung di ba, yung in-incorporate ni Galen, di ba, yung Hippocratic Galenic perspective. Sa ayon kay Hippocrates at kay Galen, meron tayong apat na humor at ito yon. Una, yung blood. Sa heart daw nanggagaling yon. Ikalawa naman ay yung black bile na nanggagaling sa spleen, yellow bile na nanggagaling sa liver, at yung phlegma o phlegm na nanggagaling sa brain. Kung hindi ko alam kung familiar kayo, pero itong konsepto na to somehow nakatawid yan sa konsepto ng mga Pilipino in a way of a joke, no? Parang biro. Meron ba rito nakarinig ng biro na na may ubo ka sa may phlegma ka sa utak? No? Kung titignan mo yung history na term na yun, pwede mo siyang matry sa konsepto ng Hippocratic Galenic approach. Dahil nga yung konsepto ng bodily fluid ay na-connected sa brain. So yung mga tao doon na sluggish yung katawan, weak or mahina, sila daw yung mga tao merong phlegma sa utak. So parang ganoon, di ba? Parang ilang ubo na lang, may mga ganun tayong biro, di ba? Pero kung titingnan mo in history, manifestation yun ng understanding natin sa konsepto ng Hippocratic Galenic approach, no? Na nakatawid sa kultura ng Pilipino. Anyway, according kay sa kanila, dapat ito daw ay manatiling balance. At yung pagkakaroon ng imbalance, like kakulangan o pagiging sobra, yung siyang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng psychological disorder. So yung mga treatment basically, in respect dyan, daanan natin yung later. So ito yung tinatawag natin during that period, merong mga grupo ng tao na nagkaroon ng type ng disorder kung saan within the span of 5 years yata, nagkakaroon sila ng nagka-hallucinate, yung kanilang mental health nagde-deteriorate, and then during the within the 5-year period, itong mga taong ito napaparalyze, at after nila maparalyze, namamatay. So ang tingin ng mga tao muna, bakit yung ibang taong merong mental health problem nananatiling buhay, pero bakit merong grupo ng mga taong merong mental health problem nakapareho nila na within 5 years napaparalyze yung katawan at namamatay? Doon nila napagtanto na baka ibang karamdaman yung meron yung mga taong yon. At nilagyan nila ng identification yon. Ito yung tinatawag nilang general paresis na during that time. So kapag yung tao na merong symptoms na related to schizophrenia ay na-paralyze at namatay within the 5-year period, yung kanyang diagnosis ay ito, general paresis yung binibigay sa kanya. Dahil nga nakitaan nila ng pattern. So bakit may ganung pattern? Ano nangyayari during that time? So doon nila napagtanto na itong problem na to, meron siyang pinaghuhugutan physiologically. Yung pala, dulot yun ang tinatawag na virus ng bacteria na syphilis. No? Familiar kayo dyan. Itong type ng syphilis na to, nakukuha ito sa pakikipagtalik. So mayroong tao na nag-make love, and then after nun, mula ron sa ari nila na na-infect, yung syphilis, nagta-travel yan papunta sa brain mo. At doon sa brain mo, magpa-propagate yan, at doon sila lumalala. No? So, nagde-deteriorate yung mental health ng tao at namamatay sila. So, paano ba nila na-disco, gano'n ba ka-importante yung pangunawa nila sa syphilis, no? To determine na yung mental health problem ay merong biological basis, no? Nangyari yan after nila ma-discover yung tinatawag na penicillin. Etong penicillin, yung isang type ng bacteria, ng gamot,
na dinisenyo para patayin yung bacteria na ito. At nung na-determine nila na yung penicillin ay able na patayin yung syphilis bacteria, nagkaroon na ng closure na okay. Yung mental health problem ay curable. Kasi napatunayan na natin sa case na to. So ganun yung naging idea. So during that period, na-discover yung yung pag-propose ni Hippocrates ng Hippocratic Hellenic perspective, yung balancing ng humor at yung syphilis, no? Ano ba yung mga naging therapy during that time? Una, yung balancing of humor. Kunyari, yung mga tao na mayroong tandaan natin guys, yung humor, yung 4 na humor na yan, meron yung characteristic na tinatawag. So, yung blood, kapag marami kang dugo, ikaw ay nagiging hyperactive. Kapag ikaw naman ay maraming bile, black bile, ikaw ay nagiging depressed. Kapag marami kang yellow bile, ikaw ay nagiging temperamental o magagalitin. Kapag ikaw naman ay merong phlegm, sobra, nagiging mahina ka. At some point, may element din ng melancholia, no? Pero yung pinaka-epekto niya ay physical, no? Nanghihina yung tao, nakikita mo yung katawan niya, medyo payat, so ganun. So para i-balance natin yan. Kunyari, yung mga tao na hyperactive, di ba? Yung mga tao na pinaniniwala ang sobrang kulit ng time na yan, ginagawa nila, sinusugatan nila, no? Para tumagas yung dugo. Ngayon ang paniniwala nila, kapag siyempre naman, yung ordinaryong tao, kapag tinanggalan mo ng dugo, manghihina yan eh. So yung taong makulit, hindi na nagiging makulit kasi nga, wala ka ng dugo, nanghihina ka na. So tingin nila during that time, nag-work yung notion na yan. Pangalawa, yung malaria therapy. Itong malaria therapy, connected ito doon sa general paresis. So, prior pa ma-invento yung penicillin na tinatawag, anong nangyari dyan? Ganito. Meron tao na na-diagnose ng general paresis, no? Suspected nila. E itong taong to, napakamalas niya, tinamaan ng malaria. Out of all na tao na kasama niya doon sa particular na ward, siya lang yung gumaling. So nagtataka yung tao. Kung wala tayong treatment sa general paresis, bakit itong taong ito gumaling after niya magkaroon ng malaria? So ang ginawa nila, naghanap sila ng taong magkakaroon uli ng malaria. And then nung nakita nila na mayroon tinamaan ng malaria, kinuha nila yung dugo ng taong may malaria at in-inject nila sa taong mayroong general paresis, no? So ang ending, maliban sa sakit na yon, nagkaroon ka pa ng malaria. Pero gumaling lahat ng tao yon. So doon nila napagtanto na yung general paresis, biological yung pinanggalingan niya. At doon nila na-determine na yung taong mayroong malaria, umiinit yung kanyang katawan. Na parang silang talaga, no, tumataas yung temperatura nila. At yung paniniwala nila, yung pagtaas ng temperatura, yung naging dahilan para yung virus na ng syphilis masunog at mamatay. At nung namatay yun, doon nila na-prove na okay, treatable tong problema na to. Ang goal na lang natin, makahanap tayo ng ibang alternative way para patayin yung dahilan kung bakit sila nagkakaroon yan. At dumating yung time na develop yung penicillin. So, ganun yung nangyari. Okay. Ikatlo naman kay Manfred Sackel, yung tinatawag natin insulin shock therapy. Ito naman yung type ng therapy kung saan nag-i-induce siya ng hypoglycemic coma para sa mga tao, no? So, sinasadya nila na makoma ka. Pero controlled yun, no? Meaning, hindi ka talagang, hindi ka mamamatay, no? O control nila yung coma mo in a particular set of time para yung utak ng tao ma-reset. During that time, may mga tao na kapag gumising na, yung kanilang symptoms ay unti-unting nawawala. Patunay yun na yung insulin shock therapy nag-work in a particular manner. Na para meron siyang particular type ng disorder na kaya daw gamutin. Dahil during that time, nawawala yung problema. No? So, isa yun sa mga biological way to treat yung psychological disorder. Nadaanan na natin yung traditional na supernatural, no? Biological tradition. Ikatlo naman, yung psychological. So, ito naman perspective na ito. Hindi lang niya tinitingnan yung problema in something na biological. Naniniwala sila na yung maladaptive behavior o yung psychological disorder ay dulot ng kawalan ng magandang environment, no?
yung pangit na kultura, magulong environment, ito yung nagdudulot ng psychological problem. So para matulungan natin yung mga tao, dapat i-re-educate natin sila. So ang ini-imply nila, hindi ka ganyan dahil ito yung biological problem mo. Bagkus, ganito ka dahil nasa maling environment ka. At yung environment na yun, yung contributing factor kung bakit ka mayroong particular type of psychological disorder. So kung matutulungan ka namin, marare-educate ka namin, malaki yung chance na mag-develop ka into a functional human being ulit. So, hindi ko alam, no? Kung meron kayong pagkakataon sa buhay ninyo na parang na-overwhelm yung ability nyo to reason out. So basically, ganun kasimple yung ini-imply nila. Yung reason mo, hindi na gumagalaw. Ganun yung idea nila. Okay. Part ng ng psychological tradition, yung tinatawag nating moral therapy. Kapag sinabi mo moral, hindi ito tumutukoy sa yung personal sense of morality natin. Yung parang religion, something like that. Ang ini-imply na moral therapy ay yung humane treatment. Yung pagtrato ng mabuti sa mga tao na mayroong psychological illness during that time. Na dahil nga ang goal natin, ilagay yung tao sa safe environment, dapat iparamdam natin sa kanila yung psychological safety. Kaya ginagawa nila ngayon, yung mga tao na nasa asylum na nakakadena, tinanggal nila yon. Na hindi mo kailangan ikadena yung taong yan. I-reintegrate mo yan sa society. Hindi dapat ganon. Na nakatali sila, no? Kasi ganito yan During that time, yung mga tao na mayroong pinaniniwalaang mayroong schizophrenia, sa mga asylum, mental health asylum, nakakadena na lang yan. In reality, kaya sila nandun, hindi dahil gusto nilang pagalingin. Kaya sila nandun, para na lang for the sake na pakainin sila. Wala sa idea ng mga tao during that time na pagalingin yung mga taong yon. Dahil ang paniniwala nila, hopeless na yung mga taong yon. Wala nang pag-asa. So dadaling ka namin dito, itatali ka, paliliguan, pakakainin, yun ka na lang. Hindi na kami nakakakita ng hope na magde-develop ka. Ito a fully functioning human. Wala nang ganon. So, yan yung kinontra ng moral therapy. So, yung mga proponent neto, si Philip Pinel, William Tuck, sila yung mga nag-advocate neto. Kasama nila si Dorothea Dix, no? Pero si Dorothea, nasa na to? Ibang period na ng time. Early 20th century, kung saan pre-propose niya yung idea ng mental hygiene movement na naka-anchored sa konsepto ng moral therapy. So, itong si Dorothea, napakalalim nung nararamdaman niya to support yung mental health ng mga tao. So, ginawa niya, ikinalat niya yan sa mga bansang dinaanan niya. Kinalat niya yung mental hygiene movement. Tinulungan niya yung mga institution na mag-create ng mga idea, i-reform yung mga mental health institute para mabigyan ng maayos at respetado, at yung main treatment yung mga tao. Ang maganda kay Dorothea, siya ay inclusive, So, hindi lang dapat yung mga tao merong mental health problem. Yung mga taong walang tahanan, yung mga beggar during that time, kinukup-kup nila yung na tinutulungan. Yung mga taong walang trabaho, na feeling nila nandun sa period of decline, kinukuha nila yon at tinutulungan. Pero yung magandang pangharap niya, magandang adhikain niya, yun din yung naging dahilan kung bakit nasira yung kanyang movement. So ano ba yung mga dahilan noon? Una, dahil napaka-inclusive niya, nagkaroon ng overcrowding na tinatawag. So, ang dami niyang kinukuha, ang dami niyang tinutulungan, to the point na dinisenyo yung mga asylum para maging psychological